Sige po, makakaupo na po ang lahat. Ngayon po pala ay ano na po, June 9. Ang bilis po ng panahon. Ang June po ay marami pong isineselebrate din po ng mga katulad po ng kalayaan. Sineselebrate po natin ngayon June yan. Meron pa pong isang nasama na June 17. Ano po ata yun sa Idil Adha. Meron po mga ganon. Pero pagka naririnig po natin ang June, ang madalas mong pumapasok sa ating isipan is yung June bride. Kasi kadalasan po talaga naghahabol ang mga nagpapakasal sa June. Dahil ang ano po nila, paniwala po nila, maganda raw po magpakasal pagka June. Kami po ng misis ko, June din po kami. Nahabol po kasi ang istorya po nun magla-last time na po yung mayor. Kaya na-schedule kami ng June. Last term na niya, last day na niya sa munisipyo. Meron lang po akong isang nabasa na sulat po o quote ni Dave Murer. Sabi po rito, "A great marriage is not when the perfect people comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences." Sabi gano'n. Sabi, pag sinali po natin sa Tagalog, meron pong ganitong pagkakaliwat na ang isang mahusay na kasal ay hindi kapag perpektong mag-asawa ay nagsasama-sama. Ito ay kapag ang isang hindi perpektong mag-asawa ay natututong tamasahin ang kanila mga pagkakaiba. Meron po pala mga pagkakaiba ang bawat isa. Tunay nga po kasi hindi po tayo galing sa isang lahi o galing sa isang mga lugar. Magkakaiba po talaga. Kaya po, ang nakakalungkot lamang po is itong ating gobyerno o sa ating mga congressman, nagpasa na po sila ng batas na divorce bill. Yun po yung isa nakakalungkot, lalong-lalo na po sa ating mga mananampalataya. Dahil sabi nga po, ito ay sagrado, yung pagpapakasal. Makibukas naman po tayo sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 2 hanggang 12 po. Sabi po rito, kung may mga Bible po bawat isa, makibukas na lang po para makasabay po tayo. Dadahan-dahanin na lang po natin. Sabi po rito sa versikulo 2, "May ilang Pariseo gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, naayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Sa 3 po, sumagot siya, "Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?" Sa panahon po natin, ang nagbibigay po ng kautusan ngayon is nagpapasa ng kautusan is mga congressman. Yun nga po, ang isa sa ipinasa nila ngayon is yung divorce bill. Pero po yung sa sinauna po, ang nagpasa po talaga nun, ng kautusan na yun, si Moises po. Mababasa niyo po ito sa Deuteronomio 24:1 hanggang pababa po. Pinahintulutan po ni Moises na ang isang lalaki maggawa ng kasulatan at pipirmahan ito at ibibigay niya ito doon sa palalayasin niyang babae o asawa, which is nakakalungkot po. Pero sabi po rito, sabi ganon, sumagot siya, "Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa." Sa verse 5 po, "Ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong puso." Sa ibang salin po, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Meron po palang reason talaga na kung bakit ginawa po iyon ni Moises. Ang reason po is dahil sa katigasan ng inyong puso o ng inyong ulo. Pero kung sa gawa po ng Diyos na ang original po na likha ng Diyos, hindi po dapat talaga pinaghihiwalay. Kaya lang po nagkaroon ng ganon dahil matitigas ang ulo ng mga Israel nung panahon na yan. Pagpatuloy po natin ang verse, "Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa. At ang dalawa'y magiging isa, hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao."
Yung pong verse na yun ang kadalasang pinangahawakan po natin mga Kristiyano. Nung napanood ko po yung session na yun sa Congress, sinabi rin po yun ng isang kongresista doon sa naghain. Yung dalawang may edad na po na kongresista, nagpapalitan din po sila ng kanilang mga verse noon. Kaya lang hindi, sa tingin ko po, hindi po tumalab doon sa naghahain ng panukala na yon dahil itinuloy pa rin po nila. Ito naman po sa atin, hindi po ito pagkontra, kundi ito po yung paglilinaw lang po ng ating mga paniniwala dahil tayo po bilang Kristiyano is panghawakan po natin kung ano po yung nararapat na kalooban ng Diyos para sa isang mag-asawa. Sabi po rito sa verse 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalay ng tao. 10, pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang asawa. Malinaw po yung sinabi. Gayon din naman ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa ng iba, ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Maliwanag po na kahit po merong ibinigay si Moises na kasulatan at pirmado ng lalaki na may pahintulot, sa mata po ng Diyos, nagkakasala pa rin po ang bawat isa na nag-asawa ng ibang asawa po na kasi po meron din pong batas dyan. Ilan po yung nakakalungkot dahil ang sinabi po ng isa po sa inilatag nila na batas is sa divorce bill is sabi rito, grant the divorced spouses the right to marry again for another chance. Iyon po yung isa na nakasama doon. Binibigyan po yung babae na karapatan na mag-asawa po. Hindi lang po babae at lalaki na mag-asawa po muli. Na iyon po is talagang hindi rin po talaga sinasang-ayunan ng Bible. Sabi po ng Deuteronomio 23:22 hanggang 23, ngunit kung iiwasan mong gumawa ng panata, ito ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Alam po naman natin na bago magpakasal ang bawat isa, meron po talagang sinumpaan. Is yun nga po yung magsasama ng habang buhay, till death do us part, sabi niyan. Yun po saksi po ang Diyos sa bawat binibitawan nating salita tuwing magpapakasal o ang bawat isa ay nagpapakasal. Sa verse 23, mag-ingat mong isasagawa ang lumalabas sa iyong mga labi, ayon sa iyong pusang loob na ipinanata sa Panginoon mong Diyos na ipinangako ng iyong bibig. Yun nga po, mag-ingat po talaga dahil tayo ay sumumpa sa harap ng altar na magsasama ng habang buhay ang isang mag-asawa. Kaya nga kung wala pong ginawang sumpa, kung walang ginawang kasal, nung panahon na iyon, hindi po sila magkakasala. Walang pagkakasala na ilalapat sa kanila ng Diyos. Sa Levitico naman po, Levitico 19:12, sabi rito, at huwag kayong susumpa sa pamamagitan ng aking pangalan sa kasinungalingan. Sa gayoy, lalapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon, sabi ganoon. Yun nga po, bakit naging kasinungalingan yon? Nag-asawa, sumumpa o nangako na hindi iiwan. Kaya po naging kasinungalingan yun is, yun nga po, nagtaksil. Kaya naging kasinungalingan yung pagsumpa mo sa harap ng altar habang kayo kinakasal. Dahil hindi nyo po tinupad. Hindi po tinupad ng bawat isa. Kaya po, iyon po yung mga babala sa atin. Sa lumang tipan pa po yun. Sa Malakias naman po, mababasa naman po natin sa Malakias 2:14. At tatalon din po tayo sa 2:16. Sabi rito sa 14, itinatanong ninyo kung bakit. Ito nga po yon, yung mga noon, nung panahon ng Malakias is, yung mga Israel talaga is, nagkaroon sila ng pagtataksil. Nagkaroon sila ng hindi tamang gawain sa harapan ng Diyos. Kaya nga yung mga pagpapala, hindi po ito yung mga usaping ng tithes. Yung mga pagpapala noon, hindi po talaga nakakarating sa kanila. Dahil
meron po silang nagagawa noon na pagtataksil, hindi lamang sa tao kundi sa harapan ng Diyos. Sabi rito, tinatanong nyo kung bakit. Saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Yun po yung sinasabing sumpaan sa harapan ng altar. Sa 2:16 naman po ng Malakias, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Ito po Malakias, ibig sabihin, sa Old Testament, ito po yung book na huli. Ibig sabihin, kung mapapansin po natin, sunod niyan po is Mateo na. Sabi rito, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Ayaw niya po talaga ng hiwalayan. Though meron pong kasulatan si Moses, pero hindi yun talaga ang original na ibinigay ng Diyos. Ang ibinigay po talaga ng Diyos, magsasama ang lalaki at babae at magiging sila isa. Yun po ang original na ng Diyos. Kaya nga po, diyan pa lang po sa Malakias na yan, tinuldukan na po ng Diyos yung masasabi nating ibinigay ni Moses na kautusan. Tinuldukan na po diyan kasi papasok na po yung bagong kasunduan. Yung bagong kasunduan na napakaganda na ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Dito po mababasa po natin sa, napupuot ako sa ginawa ng kalupitan. Yun nga po, isama ko na rin po rito, sabi, napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Alam po ng Diyos na meron naman din po talagang malupit. Di ba nga sabi, huwag ipaghihiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Masasabi po natin, paano kung talagang yung binubugbog na, paano kung addict na, yung mga ganon. Malaking usapin po yun. Pero ang sinasabi po dyan, kaya po naibigay po yung kautusan na yun dahil sa katigasan ng ulo. Bakit po ba ganun katigas ang ulo nung panahon na yon? Bakit po ba naibigay ni Moises yung kautusan na yon? Dahil yung kautusan po na yon, ibinilin po talaga sa kanila na huwag kayo mag-asawa ng ibang lahi. O huwag kayo mag-asawa ng labas sa mga anak ng Diyos. Meron pa po tayong mababasa na yung kanilang kinasamang asawa is talagang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ganun po katitigas ang ulo ng mga Israel noong panahon na yon. Kaya po, hindi naman po labag ang Diyos o ang Biblia sa pag-aasawa muli ng isang tao. Pinapahintulutan naman din niya po ito. Pero, pinapahintulutan niya po ito kung ang asawa nung both side ay kung asawa ng babae o lalaki is patay na. Iyon po, pinapahintulutan po ng Diyos yun. Sa 1 Corinthians 7:39, sabi rito, a woman is bound to her husband as long as he lives. Sabi gano'n. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, but he must belong to the Lord. Sabi po gano'n. May paalala din po, sabi, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay na ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit, dapat ay isa rin siyang mananampalataya sa Panginoon. Hindi po laban ang Diyos sa pag-asawa muli. Pero ito po ay mangyayari lamang kung yung kanyang kabiyak, yung kanyang sa harapan ng Diyos ay kasama niyang sumumpa, is patay na. Ibig sabihin, ayaw mo ng Diyos na nalulungkot yung isang tao. Kaya po, hindi po labag sa kautusan o sa Diyos yung mag-asawang muli. Pero habang buhay pa yung asawa, kahit meron pong sinasabing kasulatan, ayaw po ng Diyos yun. Labag po sa prinsipyo ng Diyos yun dahil sabi nga po ng Biblia, pangangalo niya pa rin po yun. Ito po, sabi po rito, alam ng Diyos ang mabuti para sa iyo at sa bawat isa.
Totoo po yun, alam po ng Diyos. Dahil unang-una nga po, sabi sa Genesis 2:18, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Alam po talaga ng Diyos yung pangangailangan ng bawat isa, hindi lamang po sa lalaki, hindi lamang po sa babae. Dahil tunay nga po na pag ang isang tao ay nag-iisa, mabigat po talaga dahil ang hirap po, mamamasyal ka, ikaw lang mag-isa, manonood ka ng sine, ikaw lang mag-isa. Paano mo ma-enjoy yung pinapanood mo kung sino yung tatapatin mo kung mag-isa ka lang po doon sa iyong pinuntahan, maging sa pagtulog. Sabi po rito, ang pinagsama ng Diyos ay may pag-ibig at paggalang. Ito na po, papasok na po dito yung mabuting balita na inihanda po sa atin ng Panginoong Hesus. Ang pinagsama ng Diyos ay may pag-ibig at paggalang. Sa Efeso 5:25, may binilin po dito ang ating apostol na si Pablo na mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili para sa kanya. Yun po, ang pag-ibig po dapat is talagang makikita mo ibibigay po yung sarili, kundi yung attention mo po nandun po sa iyong minamahal. Yung pag-iingat nandun po sa iyong minamahal. Katulad po nung ginawa nga po ng ating Panginoong Jesucristo na inalay niya po yung kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal. Mahal po tayo ng Diyos kaya alam niya po kung ano yung nararapat sa atin. Alam niya po kung ano yung ating pangangailangan. Alam niya rin po kung tayo ay kailangan niyang bigyan ng panibagong kapareha o magpapatuloy yung ating pag-ibig. Sabi rin po sa babae naman po, sabi rito, sa Efeso 5:33, mga asawa, igalang ninyo ang inyong mga asawa gaya ng inyong sarili. Ito po, hindi lamang po ito sa mga babae, kundi sa lahat po. Sabi, mga asawa, igalang ninyo ang inyong mga asawa gaya ng inyong sarili. Ibinibilin po ito bilang sa bawat isa po sa atin. Kasi kung wala pong paggalang, doon po papasok yung makikita natin yung mga pagkakaiba-iba. Magkakaroon po talaga ng kaguluhan sa loob ng tahanan. Maging sa ating mga kaisipan, kung wala pong paggalang sa bawat isa, kung ang tingin po ng lalaki sa babae ay isang katulong lamang po, dahil sinabi daw po sa Genesis, bibigyan ka ng katulong, hindi po katulong yon, katuwang po sa buhay, makakasama sa hirap at ginhawa. Yun po yung sinasabi rito, igalang. Igalang ninyo ang inyong mga asawa gaya ng inyong sarili. Kung paano mo tinatrato ang iyong sarili, kung mahal na mahal mo ang sarili, ganun din po dapat ang pagtrato sa iyong mga kapartner o asawa. Dahil ganun din po yung ginagawa ng asawa sa inyo ng inyong asawa. Dahil kung ito po ay laging sinasaktan, lagi pong hindi lamang po physical kundi sa mental, ang kalalabasan po niyan is gaganti rin din po Gaganti rin po yan dahil minsan ang tao kahit sabi mong mahina, hindi nakakatiis, lumalaban pa rin po. Kaya po yun ang bilin po sa atin ng Apostol Pablo. Mga asawa, igalang niyo ang inyong mga asawa gaya ng inyong sarili. Kung ginagalang natin ang ating sarili, ang tingin natin sa ating sarili ay mahalaga, ganun din po sa ating mga partner. Sabi naman po rito, number 2, ang pinagsama ng Diyos ay may pagtutulungan. Ito po yung sa mga ngaral 4:9. Sabi po rito, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Nagtutulungan po dapat talaga mag-asawa. Hindi lamang po sa pinansyal. Meron po kasi sa pinansyal talaga nagtutulungan mag-asawa. Pero meron naman po yung lalaki nagtatrabaho, yung babae po sa bahay. Malaking tulong po yun. Katulad po ng aking asawa. Sabi nga minsan, parang naisip niya, wala ako nagtutulong dito sa bahay. Hindi lang niya nakikita. Pero dapat ipakita din po natin na malaki pong tulong ang babae sa ating tahanan. Unang-una po, nag-aalaga ng ating mga anak.
nag-aalaga rin po sa bahay. Pagdating ko po, inaalagaan din po niya ako. Nurse po, kung tutusin po talaga nurse eh. Mahal ang pasahod sa nurse, wala po akong pagpasahod sa nurse. Buti na lang po, ang Diyos ay talagang mabuti, biyaya po ang asawa sa bawat isa. Ganon din po, yun nga po pagtutulungan. Kung napapansin po natin na medyo malungkot ang ating kapartner, tulungan po natin ito, ipag-pray po natin ito. At minsan yung payo talaga malaking bagay po yun sa kapartner. Papayuhan mo ito dahil minsan nakikita niya na ito lang yung kakayahan niya pero hindi niya nakikita yung malaking contribution niya sa kanyang pamilya. Number 3 naman po, sabi rito, ang pinagsama ng Diyos ay may pagpapatawad. Ito po, mahalaga po talaga yon, yung pinagsama ng Diyos ay may pagpapatawad. Sabi rito sa Efeso 4:32, at kayo'y maging mabait at mahabagin sa isa't isa, na nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. Yun nga po, kung ang Diyos ay nagpatawad po sa atin, kung ang Panginoong Kristo ay pinatawad po tayo sa kabila ng pagkakamali ng bawat isa, ganon din po dapat ang pinagsama ng Diyos. Nagpapatawad po sa bawat isa. Yun naman pong pinagdadaanan po ng pamilya o mag-asawa, sabi nga po, daraanan nyo lang po yan. Hindi po yan magtatagal sa inyo, basta magpatawaran po ang buhay ng bawat isa. Tunay nga po na, sabi nga nung tayo ay mga binata't dalaga pa, sabi, huwag po nating hanapin yung perfectong lalaki. Bakit? Kasi hindi ka rin po perfecto. Kung perfecto ka po, wala naman po talagang perfecto, hindi ka po makakakita ng perfecto. Ang perfecto po para sa iyo is yung binigay ng Diyos. Is yung talagang nakalaan sa iyo, buhat pa nung ikaw ay baby na nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina, meron na po nakalaan sa buhay ng bawat isa. Iyon po yung perfecto na para sa iyo. Sa totoo po, may mga pagkakamali talaga yung bawat isa, pero dapat po talaga nagpapatawad. Meron po akong mga kakilala na matatanda na. Nagsasama po sila talaga, pero hindi nila makakalimutan yung mga kasalanan nung ginawa pa ng kanyang asawang lalaki o kanyang asawang babae. Tumungtong na po sila ng 80 pataas. Nandun pa rin po yung bigat ng kalooban nila, pero nagsasama po sila. Iyon po, doon po pumapasok yung sasabi nagtitiis Tinitiis niya po talaga. Pero sa akin po, hindi po talaga ako sang-ayon dun sa ganong sitwasyon. Dahil, yun nga po, hindi niya mapatawad yung kanyang asawa, although sinasabi niya, pinatawad na kita. Pero nandun pa rin ito yung magkukwento, nandun pa rin. Ibig sabihin po, tinatawad na niya sa salita, pero sa loob niya, hindi pa po siya nakaka-move on. Kaya po yung pagpapatawad, ibinigay po yan sa isang mananampalataya. Naranasan po yan ng isang mananampalataya dahil tayo rin po ay pinatawad ng Diyos. Kaya po sa mag-asawa, makakapagpatawad po tayo. Hindi po dahil sa ating kakayahan, kundi po ito ay dahil sa biyaya ng Diyos lamang. Dahil yung biyaya ng Diyos ang may kakayahang magpatawad. Biyaya po yung pagpapatawad sa bawat isa. Kaya po, yung pagpapatawad is hindi po yun yung lisensya para ikaw ay maligtas. Ang kaligtasan po at ang kapatawaran ay bunga po ng kaligtasan. Dahil alam mo ligtas ka na, alam mo pinatawad ka na ng Diyos, kaya ka po nakakapagpatawad. Iyon po yung ang pinagsama ng Diyos ay may pagpapatawad. Number 4 naman po, sabi rito, ang pinagsama ng Diyos ay may pagdarasal na magkasama. Yun po, mahalaga po ito. Sa Mateo 18:20 naman po, sabi rito, sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Yun po sabi, 2 o 1. Ito rin po, kadalasan po ginagamit ito talaga sa congregation pagka opening prayer. Pero ito, pwede rin po itong gamitin sa pamilya. Sabi, 2 o 3. Ibig sabihin 2, mag-asawa po. 3 kasama na yung anak. Or more than pa po. Kaya po pag ang
ang pinagsama ng Diyos ay may pagdarasal na magkasama, matibay po ito. Dahil nasa sa kanila po yung Diyos eh. Sabi nga rito, sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Napakapalad po natin pagka ang Panginoon Diyos ay kasama natin. Hindi po kasi kasama po talaga natin. Mapalad po ang tao na kasama talaga ang Diyos. Yun nga po, hindi lang natin kasama kung saan tayo naroon, kundi nasa loob ng ating tahanan. Pag ang Diyos ay patuloy nating kasama at ito'y ating nauunawaan. Yung iba kasi sinasabi lang kasama natin ng Diyos, pero pagdating sa loob ng bahay, iba na po yung lumalabas sa mga bibig. Minsan po maririnig, demonyo ka. Meron din po maririnig na impyerno tong bahay ito. Hindi po ganun yung pinagsama ng Diyos na kasama nila ang Diyos. Kasi pag kasama nila ang Diyos, pagpapala po ang nararanasan ng mga nakatira sa loob ng tahanan at malayo po sa anumang ganong mga sakit at karamdaman. Kasi kasama po nila yung manggagamot, kasama po nila yung pag-ibig, kasama po nila ang Diyos. Iyon po yung kahalagahan ng ang pinagsama ng Diyos ay may pagdarasal na magkakasama. Sa atin po bang mga pamilya ay nagagawa pa rin po ba ito? Nagdarasal po ba ang bawat isa na magkasama? Sana po, o dapat po, i-apply po natin ito sa ating pamilya. Ang pagdarasal po kasi napakalaking halaga po nito sa buhay mananampalataya. Meron po tayong mababasa sa Biblia na yung Panginoong Hesus bumalik na datnan niya yung mga alagad niya na natutulog. Sabi ng Panginoong Hesus, lagi kayong mapagdasalin dahil dito makakaiwas kayo sa tukso. Sa version ko lang po yun, pero ganun din po yung sinasabi ng Biblia. Yun po yung tema. Ibig sabihin ng Panginoong Hesus po doon, para po makaiwas ang isang tao o ang mga sambahayan, magdasal kayo palagi. Dahil po yung pagdarasal, nag-iiwas nga po yun sa anumang pagsubok. Ito po, number 5 naman po, at dito naman po tayo magtatapos sa number 5 po. Ang pinagsama ng Diyos ay may pagtitiis at sakripisyo. Sa 1 Corinto 13:4 hanggang 5 naman po ito. Sabi po rito, ang pinagsama ng Diyos ay may pagtitiis. Sa versikulo po, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Hindi maiingitin o mapagmalaki, hindi nagmamataas. Sa unang verse pa lang po na yun, nakita na po natin dito, ang pag-ibig ay matiisin. Yun nga po, nung may inatinan po kami ng misis ko na isang couples fellowship, nagtanong po doon yung pinaka-host, sabi po ng host, pwede nyo bang ma-share? Kasi marami kami doon, mga 10 ata mahigit na magkakapares yun, couples fellowship. May ibabahagi nyo ba yung, yung isang salita na nakakapagpatibay o isang salita na masasabi nyo kaya kayo tumagal? Kasi yung iba ron, 40 years, 20 years. Kami po ng misis ko, 15 mahigit. Meron po iba ron, 8 years, ganun. Isa po sa majority na sinabi po nila is pagtitiis. Dahil daw po, nakasulat nga po sa Bible yung pagtitiis. Kaya nga lang po, yung pagtitiis, nasa Bible po, tama po. Ito nga po, binabasa po natin, ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig, matiisin talaga. Pero ang sinasabi nila pagtitiis po is yung nakikita nila yung asawa nila kumbaga, kamukha nga po nun, meron pong mag-asawa na matanda na hindi pa po nakakapagpatawad sa kanyang asawa. Tinitiis niya po yung sakit nung unang ginawa. Hanggang ngayon po, nasa puso niya rin po. Iyon po yung sinasabi nila pagtitiis. Ibig sabihin, nakikita nila yung asawa nila na mali, pero tinitiis. Ibig sabihin, nakikita po nila na merong dapat itama doon sa kapartner nila, pero tinitiis. Hindi po yun yung sinasabi ng Biblia na pagtitiis. Kung itutuloy po natin yung basa sa 1 Corinthians 13:5, sabi po rito, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan.
Sa tingin ko po, ito yung sinasabi na pagtitiis. Hindi ipinipilit yung sariling kagustuhan. Isa po sa napagkwentuhan namin ng isis ko kagabi, yun nga po. Ito yung sinasabi ng Biblia na pagtitiis. Hindi mo ipipilit yung sarili mong kagustuhan. Ano po ba yon? Sa babae po, minsan, nagtatrabaho po babae. Nangyayari po ito eh. Aayahin po yung babae na, sige ka, paglabas natin ng trabaho, gumimik muna tayo. Pero may naghihintay po sa kanyang pamilya, naghihintay yung kanyang asawa, hindi pa po siya nagpaalam. Gumuna po siya. Hindi po niya natiis yung kanyang sarili. Kumbaga, dapat sa pag-ibig may pagtitiis. Lalo po kung madalas po. Dahil ito po yung isa sa ugat na pag-aawayan ng mag-asawa. Pag ito po hindi po siya nagpaalam, hindi niya po natiis yung sariling kagustuhan. Yung pagdating naman po sa lalaki, aayain po ng mga barkada. Inom muna tayo paglabas ng trabaho. Hindi po siya makatiis. Dapat po, ang pag-ibig ay may pagtitiis. Pag mahal mo yung pamilya mo, hindi naman po sinasabing killjoy naman to eh. Minsan lang ayain, hindi pa sumama. Pero po, ang sinasabi po ng Biblia, dapat may pagpipigil sa sarili. Mahal po natin yung ating mga kapartner, dapat po, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Iyon po yung sinasabi ng Biblia. Halimbawa na lang po, may mag-asawa na gumagamit po ng illegal na gamot yung kanyang asawa. Titiisin mo po ba yan? Titiisin mo po ba na nakikita yung asawa mo? Ang Diyos po galit po sa kasalanan. Pero hindi po siya galit sa gumagawa ng kasalanan. Kasalanan po yung paggamit ng illegal na droga. Hindi ka dapat magalit doon sa gumagamit. Magalit ka doon sa droga. Baguhin mo po ito. Kung maaari pong ipakulong po ito. Iyon po yung talaga pag-ibig. Baguhin po yung ating kapartner. Mababago po ng pag-ibig yon. Dahil pagka pinagtiisan mo po yon, lalaki po ng lalaki yon. Hanggang sa ang tao po talaga bumibigay sa pagtitiis eh. Alam po ng Panginoong Hesus yan. Pag bumigay na ang isang tao sa pagtitiis, gumagantay po talaga. Pero sa mga mananampalataya po, hindi po nangyayari yun dahil hindi po matigas ang ulo ng mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya po yung kautusan niya, hindi po yun ibinigay para sa mananampalataya. Ibinigay po yun, nagkaroon po yung kautusan na ganon dahil sa matitigas ang ulo. Ngayon po, sa ipinapasa po nila na batas na yon, hindi po apektado yung hindi matitigas ang ulo. Ang apektado lang po doon talaga yung matitigas ang ulo. Dahil para po sa kanila yon, sinabi po talaga ng Biblia, ginawa po yon ni Moises para dahil sa inyo, dahil sa katigasan ng inyong puso. Yun nga po, sa pagtitiis pa rin po na yon, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Iyon po yung isa sa ng pag-ibig. Sa 1 Corinthians 13:5 pa rin po. Ang pag-ibig po talaga hindi dapat nagtatala ng pagkakamali. Kung yung ginawa nung isang asawa nakalipas na, pinatawad na dapat, wala na po dapat yun sa isipan ng tao na yun na nagpatawad. Kaya nga po, kung pagtitiis po yung sasabihin na kaya po kayo nagsasama, nagpakasal po, halimbawa kayo ng edad nyo, 25. Mabubuhay po kayo ng 90 years. Ilang taon po kayo nagtitiis? Imagine po, napakahirap po nun. Kung yung iba nabuhay ng 80 years, 85 years, 60 years kayo nagtitiis, napakahirap po nun. Ayaw po ng Diyos na nahihirapan yung isang anak niya, kaya po, ibinibigay ng Diyos yung para sa kanya. Ibinibigay ng Diyos yung tamang tao na makasama niya. Ngayon naman po, kung wala pang yung tamang tao na yon, maghintay lang po dahil para po sa inyo. Sabi nga rin po dito, meron pong isang quote si Martin Luther, sabi po rito, "There is no more lovely, friendly, and charming relationship, communion or company than a good marriage." Sabi po, napakaganda po ng sinabi po ni Martin Luther na yun. Sabi po sa Tagalog, wala nang mas maganda, kaibig-ibig at kaakit-akit na relasyon o pagsasama kaysa isang mabuting kasal. Mabuti po yung pagsasama dahil yan po ay inakda ng Diyos sa lalaki at babae. Kaya nga lang po, itong may mga matitigas ang ulo, nakikita rin po yung kahinaan ng pagsasama.
Kaya po siguro sila nagpasa ng batas na ganun. Pero nasa sa kanila po yun dahil may epekto lamang po yung batas na yun doon sa matitigas ang ulo. Ang mga Kristiyano po, naniniwala po ako hindi po matigas ang ulo. Kaya po, hindi po para sa atin yun. Ito po yung ating dapat tandaan at ito po yung pamagat ng ating pinag-aralan ngayon. Tandaan po natin, a good marriage is a grace gift of God. Iyon po yung pinakaano natin. Ang mabuting pagsasama o kasal ay biyaya at regalo ng Diyos. Kaya po, tama nga lang po na hindi po paghiwalayin dapat ng tao. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin.